Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kung kayo ay bago again sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga updated videos and live stream. Ngayon, pag-usapan natin mga kamunting tinig, okay? Itong impeachment again ni Sara Duterte. Congratulations, dahil po sa prosecution, mayroon na pong spokesperson. Okay? I-research nyo lang kung sino ang spokesperson ng impeachment prosecution panel. Okay? At the same time, napakaganda ang mga inputs ng ating former Chief Justice Renato Puno. Parang nagmistulang nag-lecture kay Chis Escudero indirectly. Or sa lahat po ng member ng Senado kung ano po ang kanilang mga opinion pagdating po sa pag-remand. Wala naman pala yan sa rules ng impeachment. Yan ba ay amended na rules ng impeachment? Impeachment court? Yung i-remand mo, ipabalik mo? Kasi klaro that is really abuse of power and at the same time, abuse of discretions and unconstitutional. Kahit ano pang paliwanag ni Chis Escudero, mga kamunting tinig, ang ginawa po ng Senado na bumuto sila 8-10 against 5 ay talagang pangbabalahura sa ating konstitusyon. Malinaw po ang pangaliwanag ni Senator Coco Pimentel, malinaw po ang paliwanag ng Felconsa, maliwanag din po ang paliwanag ni former Chief Justice Renato Puno. Hindi lamang po yun. Sa ang katutak ng mga legal experts, mga group of lawyers, no? Group of academ, no? From the Commission on Higher Education's non-government organizations at iba't iba pong mga grupo, mga kamunting tinig, ang nagpahayag na ang Senado ay umabuso po sa kanilang kapangyarihan. Si Chis Escudero, wala pong pag-asang makinig po sa kung ano ang sigaw ng taong bayan at kung ano po ang mga solicited advice na ibinibigay sa kanya ng mga constitutionalist, mga legal luminaries, dahil pinapasa po ni Chis Escudero sa Supreme Court. Kapag may reklamo daw po ang tao sa aksyon ng Senado, pwede daw nilang filean sa Supreme Court. Ialam naman po ni Chis Escudero na yan po ay another delayed, no? Another diversionary tactics or delaying tactics para mas mapatagal lalo ang impeachment or hanggang sa mamatay na lang. Pero, kamunting tinig, delikado ngayon. Ito, dapat hindi po mahuli sa trap. Alam ninyo, ang mga abogado ni Sara Duterte, ang kanyang legal counsel, composed of 16. Nag-file po sila ng ad cotillam, if I am not mistaken, na kung saan nag-signify sila na ito po kami, 16 po kami na defense, na abogado, but subject for condition. So, hindi po pwede yun. Kaya nga, ang House of Representatives, okay, hindi po tatanggap ng tinatawag po na may kondisyon. Anong purpose na mag-ad cotillam kayo? Anong purpose na mag-present kayo ng sarili nyo as a member of defense pero may kondisyon provided? So that is what we call trap. Another strategy na naman ng kampo ni Sara Duterte. Alam niyo, magagaling itong mga abogado pero wala tayong magawa kasi pera-pera alangan naman libre. From Narvasa Fortune Law Office, 16 na mga defense lawyer. At iba po pala dyan ay lawyer ni Joseph Estrada, nagserbi na palang impeachment defense counsel, itong mga iba. Kumbaga may experience na. Okay? Mga kamunting tinig. Plus, grabe si Sara Duterte, may 16 pa na may 16 na abogado, may 18 pa na mga nag-aabogadong senador. So, ganon kabigat ang ebidensya kasi ang Senado at ang defense
parang nagsanib puwersa para lamang po hindi matuloy ang impeachment proceeding. So, ibig sabihin mga kamunting tinig, may suporta si Sara Duterte na 18 na gustong i-remand or parang indirectly, patayin na lang yung impeachment, no? Kahit ano pang paliwanag ni Chis Escudero na matuloy ang impeachment, basta ikukunin yung pulso ng 20th Congress, basta hintayin kung ano yung magiging hatol ng impeachment court, no? 18 plus 16 mga kamunting tinig. So grabe, mabigat talagang ebidensya kung ganun. Kasi hindi naman po gagasto ang kampo ni Sara Duterte. Alangan naman ilibre mo si Fortun. Alangan mo naman ilibre si Narvasa na anak ng dating Chief Justice. 'Di ba? Alangan ilibre mo yung mga 16 na mga abogado sa pagtatanggol kay Sara Duterte. Si Sara Duterte may pera yan. Maniwala ba kayo na walang bayad itong 16 na abogado na nag-signify ng kanilang appearance but mayroong kondisyones? O plus 18 na mga senador. So, ibig sabihin mga kamunting tinig, dahil may attempt na ibasura, i-dismiss, or patagalin, or patayin, talagang grabe talagang ebidensya. Mahirapan talaga ang kampo ni Sara Duterte nito kapag magkaroon po ng impeachment proceeding. Mahihirapan talaga silang ipagtanggol. Dahil unang-una, ganun ka dami ang Defense Council. Actually, ang prosecution mga kamunting tinig, wala pa tayong nakikita or nalalaman na private prosecutor. Kasi pwede pong mag-hire ng private prosecutor ang prosecution panel kung kinakailangan. Wala pong problema yon basta magkaroon lang ng appearance before the court, no? I-signify lang or what we call this, i-informed or i-notify ang impeachment court. Kung mayroon pong kukuning private prosecutor ang mga prosecution natin or mga prosecutor natin. Pero sa punto nito, kay Sara Duterte, mga kamunting tinig, grabe, no? Pinaghandaan talaga nila, 16 plus may mga senador pa na mga kalyado para lang hindi matuloy or para lang talaga na what they call, idepensahan si Sara Duterte. Ang tanong ng taong bayan, saan siya kukuha ng pangbayad? Diyan po sa 16 na mga abogado. Saan siya kukuha ng bayad dyan? So yan po mga kamunting tinig ang senaryo ngayon. And if you are going to observe the interview of Chief Justice or former Chief Justice Renato Puno, talagang maaari lang po mag-intervene ang Supreme Court kapag may abuse of power or abuse of discretion na ang Senado. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, marami na po talaga na mga nananawagan at nagpapaalam sa taong bayan na ang ginawa ng Senado ay pang-abuso sa kapangyarihan. Unconstitutional. Dahil hindi pa naman nila na-amend ang impeachment rules. So bakit nagkaroon sila ng remand na hindi naman nakikita yun sa rules, maliban lang kung inamend nila? Ang tanong ng taong bayan, ginamit ni Chis Escudero, ginamit nila Cayetano, ginamit nila Bato de la Rosa, yung ganyang klase mga terminology, 18 para ibalik sa Kongreso. So, okay, ang isa nila sa argument, hindi daw unconstitutional. Pero may nagsabing unconstitutional. Okay, sige. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Unconstitutional or constitutional. Pero, wala po yan, nandyan na ba yan sa rules ng impeachment? Kasi hindi pa naman sila nag-convene to amend the impeachment rule. So how come na nag-rule sila to remand the article of impeachment sa House of Representatives? Na sinasabi ng ibang legal expert natin, mga constitutionalists natin, that is unconstitutional. Sabi naman ng mga nagtatanggol kay Sara Duterte, that's what we call not unconstitutional.
Okay? Wala pong paglabag sa batas. Ayon po sa mga maka-Duterte, ang pagpapabalik ng Senado sa House of Representatives ng article of impeachment para i-certify, para titingnan kung hindi po na-violates sa one-year rule ban. Okay? Despite sa paliwanag ng prosecutor na hindi po sila lumabag sa one-year rule ban at hindi po nila ito minamadali at hinokus-pokus dahil ito po ay desisyon ng more than 200 House of Representatives. Dumaan po sa pagdedetermine ng form and substance. And at the same time, nagkaroon ng solicitation of signature. Okay, kung sino po yung magiging complainant hanggang sa na-reach ang more than one-third, then na-transmit sa Senado as impeachment court. Na dapat yun ang gawin nila to try, okay, and decide. Yan lang po yung alam nila. So mga kamunting tinig, itong impeachment na kinasangkutan ni Sara Duterte, kauna-unahan po ito sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na ang pangalawang Pangulo ay nasa sakdal sa impeachment court na kung saan pilit pinipigilan ng mga takot na mga senador. Ewan ko kung anong kinakatakutan nila. Ano bang utang na loob nila sa mga Duterte? Kahit may utang na loob sila sa mga Duterte, pero dapat ang intindihin po nila yung taong bayan. Dahil hindi lang Senado, hindi lang si Sara ang nasasakdal dito, hindi lang ang Senado, hindi lang si Sara Duterte ang nasasakdal, kundi pati ang Senado, ang taong bayan, dahil kasama po tayo sa magde-decide. Ang gusto sa impeachment, for the acquittal, okay, nasasakdal din. Ang gusto sa conviction, nasasakdal din. Lahat tayo nasasakdal dito at nakasalalay po ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya, alam mo, sa tutulang, importante kasi na ma-disqualify or matanggal ang isang impeachable offense, impeachable officials na nakakommit ng impeachable offense, okay? Violative sa article of impeachment, na hindi na po dapat makaupo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Marami naman dyan tayong pagpipilian. Pag alam natin na may mali ang isang impeachable officials, dapat ang Senado gampanan. Ang problema ngayon ng Senado, hindi nakikinig sa simbahan, hindi nakikinig sa academ, hindi nakikinig sa mga legal luminary, sa mga constitutionalist. Si Chis Escudero lang na desisyon ang kanya. Kahit nga yung pag-remand ni Cayetano, wala nga yan siguro sa rules eh. Ang remand is what we call synonyms ng parang functional dismissal ng article of impeachment. Pero, ang consolation na binibigay ni Chis Escudero, sinomo niya si Sara. Hintayin kung ano yung magiging rason o magiging explanation ni Sara, and then the prosecution panel will be given 5 days, okay, against sa 10 days ng nasasakdal, at the same time, magkakaroon na po ng pleading. Or magkakaroon na po ng hearing. Pero, si Chis Escudero, pinapasa pa rin sa 20th Congress. Kasi, parang may idea siya na hindi pwedeng itawid. Kahit may sinasabi siyang pwedeng matawid sa 20th Congress. Pero si Chis Escudero, kung sino yung tama na makakabenepisyo siya, yun ang panigan niya. Tandaan, danger po ang pagiging Senate President ni Chis Escudero. So, isa pa sa mga speculation dyan, kung gusto ni Chis Escudero mapanatili bilang Senate President, naturalmente, papaboran niya ang Duterte Bloc not to impeach or not to convict Sara Duterte. Kasi tingnan mo, chairperson siya or presiding officer siya. Nagboto siya. Dapat in case of atay lang. Pwede naman siyang hindi bumuto ng yes or no eh. Right? Kasi, as presiding officer, dapat tiebreaker ka kahit may sarili ka pang opinion. Paano? Alam na nga ni Chis Escudero, 17 na ang bumoto para ibalik ang article of impeachment. Bumoto pa siya para magiging 18. Dapat, nag-abstain siya or nag-refrain siya not to vote kasi presiding officer siya. So, sa pagboto niya na ibalik ang article of impeachment sa House of Representatives, klarong-klaro ang pagiging bias ng presiding officer, which is hindi po naintindihan ni Chis Escudero kahit anong paliwanag ng mga legal expert po natin. So yan po yung mga lapses ni Chis Escudero. Matigas ang kanyang ulo.
Okay? So, hanggang sa muli, ito pang linglingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. Maraming salamat po sa inyo, mga kamunting tinig. At huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating live stream and pag-upload ng mga videos. Have a nice day, and God bless everyone. Mabuhay!